Muling pinabulaanan ng Iran ang mga naging pahayag ni US President Donald Trump na may umarangkada na raw na peace talks sa pagitan ng kanilang mga bansa. Samantala, hinatulan namang guilty ang dalawang tech giants na Meta at Google mula sa isinampang child exploitation case laban sa kanila. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Iran, muling iginit ang bansa na walang nangyayaring negosasyon sa pagitan nila ng Amerika at tinawag na fake news sa mga sinabi ni US President Donald Trump na may napagkasunduan ng peace plan. Kung saan nakasad daw sa naturang kasunduan na ihinto na ng Iran ang paggawa ng mga nuclear weapon, bagay na dati na nila itinanggi bago pa magsimula ang digmaan. Sa isang interview kasi, sinabi ni Trump na kasalukuyang umaarangkada na raw pag-uusap ng dalawang bansa kung saan kasalukuyang nagigibaganda raw di umanong resulta ng naturang negosasyon. In Iran, they have no Navy left, they have no Air Force left, they have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone, nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. At sa iba pang balita, hinatulan naman ng guilty o liable ang tech giants na Meta at Google sa isa ng pangkaso laban sa kanila na nakasasama raw para sa mental health ng mga kabataan ang kanilang social media platforms. Kabilang na rito ang kaso ng isang 20 anyos na babae na na-addict sa paggamit ng Instagram at YouTube dahil sa umunay attention-grabbing designs ng applications. Dahil dito, naharap sa $375 million fine ang Meta habang bumaba naman ng 1% ang kanilang naging shares matapos lumabas na naturang hatol. Samantala, kasalukuyang umarangkada pa rin ang pagdinig para naman sa dalawang social media apps na Snap at TikTok. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.